Alam niyo mga kababayan, yung pagiging madada, yung pagiging maingay ni Vice President Sara Duterte, akala niya siguro nakakatulong sa kanya. Yung mga dramang ginagawa niya at katuwang niya ang mga nagpapakalat ng mga fake news. Sino po ba itong mga fake news? Yung mga bayaran niyang mga DDS vlogger. Yan po yung mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon para siya po ay depensahan. Alam niyo po sa mga kaibigan, kung marap lamang si Vice President Sara Duterte, noong una pa lamang siya ay pinapatawag at sinagot niya po punto por punto, sa tingin ko po, itong nangyayaring mga nabulgar kay Sara Duterte ay tapos na ito kung nasagot niya ng one by one. Kaya po, pagpapakita lamang na ang ating Vice President, pag hindi niya po kayang sagutin lahat ng pwede niyang sabihin na mga palusot, padrama effect, at mga palabas niya na siya'y ginigipit, yan po ang kanyang mga galawan para pagtakpan kung anuman ang mga susunod pang mga mailalabas na katotohanan laban sa kanya. Ibig sabihin, desperadong galawan ang mga galaw ni Vice President Sara Duterte. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa mga aligasyon ng bilyong-bilyong nakatagong yaman ay isang klasikong halimbawa ng pagbabaluktot sa katotohanan upang pagmukaing biktima ng politika sa loob ng 10 taon mula 2016 hanggang ngayon 2026 na nanatili ang mga tanong tungkol sa kanilang bank account. Ngunit sa halip na harapin ito ng may transparency, mas pinili ng Vice Presidente ang umatake sa mga institusyon ng gobyerno at gumamit ng mga huwad na peking kwento. Dapat ituwid ang maling impormasyon na ipinapakalat ni VP Sara tungkol sa pambansang budget. Ang pahayag niya na ang mga aligasyon ay nagsisimula dahil sa pagtanggi niya pumirma sa budget ay isang malinaw na panlilinlang sa taong bayan. Ang konstitusyonal na katotohanan sa ilalim ng batas, ang Pangulo lamang ang may kapangyarihan lumagda o magbito sa General Appropriation Act GAA. Ang papel ng Vice Presidente o bilang dating kalihim ng DepEd ay ang magmukhang mungkahi at ipagtanggol ang budget ng kanyang ahensya, hindi ang aprubahan ang kabuuan nito. Ang pagsasabing hindi niya kayang ipagtanggol ang budget sa mga taong pinaglilingkuran niya ay isang heroic narrative na walang basihan legal upang pagtakpan ang kanyang pag-alis sa gabinete. Gusto niyang magmukhang siya ang bida, ang magaling, ang tagapagligtas. Ipinagmamalaki ni VP Sara na malinis ang kanyang record dahil lahat ay deklarado sa kanyang Statement of Asset and Liabilities and Network SALIN. Ngunit ito ay isang mababaw na depensa. Ang SALIN ay isang dokumento, ang nagsulat ay ang mga opisyal mismo na napakadaling itago ng tunay na yaman sa kapamamagitan ng hindi pagdideklara ng cash o paggamit ng mga dummy account. Maaaring dayain ang mga halaga ng mga ari-arian o hindi ilagay ang mga lihim na transaksyon na natuklasan ng AMLAC. Kung talagang malinis ang kanilang mga pera, bakit hindi maglabas ng isang unconstitutional waiver para sa kanilang bank account? Ang pagtatago sa likod ng SALIN ay pag-iwas sa tunay na pagsusuri. Ang pambansag sa Commission on Audit COA at ang AMLAC bilang mga tool and political attack ay isang mapanganib na bintang at akusasyon. Ang COA ay isang independent constitutional body na naglalabas ng mga disallowance base sa mga resibo at audit standard, hindi sa kutob o utos ng politiko. Huwag tayong magpalinlang sa ingay ng mga DDS at sa drama ni VP Sara Duterte. Ang katotohanan ay hindi nababago ng lakas ng boses. Ang tatak Duterte ay nabubuhay sa fake news at ang pagbaluktot sa katotohanan kahit nagsusumigaw na ang mga udatos at pak sa harap ng mga dokumentadong transaksyon
ang kanilang pagtanggi ay hindi depensa kundi isang desperadong paraan upang panatilihin bulag ang taong bayan.